Happy, happy, happy birthday sa'yo. Parang yung mga titong lasing sa birthday. Yung dapat hindi na pinapahawak ng mic, pero siya naman tong hawak-hawak pa. May nakapatong na beer sa tiyan. Ganyan po yung pagkakahawak ko. Alam mo sino inspirasyon ko doon? Yung It's late in the evening. Yun talaga yun. Anyway. Hi! Hi, I'm Ashley. Hi, I'm Ashley. I'm Hershey. And this is Chicks to Go! Go, go, go! O, diba? Parang, sis, para tayong yung, well, ako pala. Ano? Para ako yung sinulat yung mobile bar. sa mga debut. Best believe nun talaga ako lagi. Oh my gosh, kapag may debut ka na may mobile bar ka, Diba? you're it girl ka. Girl, oo. It, kasi yung mobile bar, yung lasang juice. Oo, tas yung iba, ang daming daming options. Tas may mga nagfa-flame pa doon. I love it. Pinangarap ko yun. Ako rin. Wala akong mobile bar. Uy, baka naman, next time magkaroon, mamamanifest natin yan. Isa sa mga debut natin. Na may mobile bar. Ang taas ang pangarap. Sana balang araw magka-mobile bar ka. Oh my God, feeling ko we made it, Hershey, pag may mobile bar na tayo. Diba? So next time, oh my gosh. May episode. I want a mini mobile bar. If you know, you know. Charot. Pero alam mo, aside sa mga mobile bar, yung itsura natin ngayon, mukha tayong mga cake. Mga makalumang cake. Mukha kang yung mga topper. Ay, eto. Ayun, no? Alam mo yung mga flowers sa matigas, yung nagka-crack-crack. Sa toothpick. Oo, yung nasa toothpick. Ang sarap nun. Oo. Wala nang ganong cake. Kaya nga nalulungkot na nga ako eh. Puro fondant na lang kasi yung mga cake True. ngayon. Gusto ko yung mga sinaunang panahon ng cake na ang daming intricate details. Tapos ako, mukha akong puto. Ube. Ubebe. Bebe, kulang na lang yung cheese dito. Yung isang strip ng cheese dito. Bakit nga ba ang liit ng cheese, puto? No? Bakit? Oo sa nga. puto. Bakit parang siyang chiclet? Yung rectangle yun na lang? Nga. Kaya nga eh. Bakit? Biglang napaisip, bakit nga ba yung puto ganun? Alayo lang nga. Ang galing, no? Oo nga, nakakamiss. At diba? saka, natuwa ako nung sinabi mo yung matigas na flower. Wala nang... matigas na flower. Wala na flower. Ang sarap ng matigas na flower. Totoo. Wala nang ganun. Wala. Pero wait, ano yung favorite? Bago tayo pumunta dun sa actual episode natin, small talk lang. Anong favorite? Small talk lang. 1 year na tayo nagpa-podcast. Small talk lang. So wait. Ano ba tong friendship na to? Small talk. Sorry, alam mo dito nagsimula eh. Lahat ng small talk, diba? Hindi naman mabubuo to kung hindi tayo nag-small talk. So, yun na yung favorite mo. Favorite flavor mo ng cake. Ever? Hindi naman ever. Ano yung flavor ng cake na okay lang kahit lagi? Big Al's na chocolate cake. Talaga? Chocolate natikman cake? mo na yun, yung of Big course. Al's. Pero yung mas masarap yung salted caramel chocolate cake nila. Ooh, so you're a chocolate cake girly. Ikaw, ano ka? So parang kung, yung, napanood mo yun sa Matilda? Yung pinakain siya ng chocolate cake. Ganon level. Ikaw, okay. ano ka? Ako, honestly, magsha-shoutout na ako. Estrel's caramel cake. Oh my God! Hindi masyadong matamis. Oo, asa tita. Hindi masyadong matamis. Ang sarap. Pero madaling mapanis. Diba? Kasi Yes. walang fertilizer sabi ko. Walang bobo. Walang fertilizer. preservative. Yes, oo, gusto ko yun. Ayoko yung may fertilizer. pero pagkakain ka ng cake yung walang fertilizer. Girl, kasi nung pag may mga special occasion, yun yung cake. Tas ang sarap talaga, grabe. Ang sarap nga. So yun, wala lang. Tapos naman. tapos social ka pag Estrel's yung True. birthday cake mo. Ano ka? Socialite? Elevate. Hello?
But anyway, baka nalilito na ang ating chicksters. Ang dami yung mga sinasabi. Pinag-uusapan nyo. So, we're celebrating, okay? we are, yes. So, for our episode today, we're gonna call it When I Was 18. Yes. The debutantes. Ang ating mga debut. Alam mo, na-insecure talaga ako kasi never ako nagka-debut. Na-mention ko na to before, pero never talaga ako nagka-debut. So, I'm so sad. Ano ginawa mo ng debut mo? Wala nga eh. So, ano ang ginawa mong birthday mo? Ano bang ginawa ko? Girl, hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Ganun siya hindi ka memorable. As in, parang one of those birthdays lang na, yun lang, happy birthday. Pero that's so weird kasi you're such a birthday person. I am. So, ba't wala kang 18th birthday? Parang, hindi. Ang thing ko kasi before, ever since, mga pool party, dahil nga April, ama na April baby. Summer. So, lahat summer. Tapos, ang sad pa kasi, most of the time, out of town ang mga friends, diba? Kasi Holy Week. So, wala. Iilan lang yung mga pwede, ganun. So, kami-kami lang ng mga pamilya ko yung nagse-celebrate pag mga wala silang mapuntahan. So, parang last resort ako. Charing! Literal na resort. Resort, diba? Hindi sila nakapunta ng actual resort. Dun tayo kay Ashley, last resort. Thank you. Happy birthday sa akin. Alam mo yung inggit na inggit ako sa mga nag-birthday sa school kasi wala akong ganun. Pero okay lang. Ang pinaka naging parang debut ko nung nag-Jollibee birthday nga ako. Yun. On your 18th birthday din to? Hindi. Wala. Recent mga after na lang. ilang years, pahabol. Yung cute naman. But it's okay kasi we're gonna be celebrating our debut. Chicksters, palakpakan natin ang isa't isa. 1 year na tayo! Yes! So, matutupad na ang aking wish this October 4. Yes, sa Music Museum. Tama na this time. Okay, tama ka, partner. Sa Music Museum po tayo. Alright. And dahil dyan, hindi, ikaw, nung 18 ka, ano yung, what was your debut like? So, sobrang arte ko kasi pangarap ko talaga. Parang hindi na mahalatang maarte. Basta sa suot mo ngayon. Maarte. Ano ako, yung debut ko, yung theme niya, Fashion Week all over the world. Kabog! Ngayon ko lang narinig yun, So, may Milan, may Paris, may Tokyo, ganon. So, iba-iba yung suot ng mga ano mo? Ano to, UN? United Nations. Ano to, United May Nations? naka-flamenco, naka-kimono. May diba? Parang, so, saan ako? Tapos ako, nakabarot saya, ganon. So yung mga girlfriends ko noon. Charot, hindi nga fashion week yun Yung grand entrance namin ng girlfriends ko, fashion runway. So may runway. Tapos yung mga tables and chairs. Ayun, ito si Milan table. Ito si Paris table. Paano mo nakuha yung concept na yun? Kasi maarte ako. Tapos pangarap ko mag-fashion week. Tapos nung time kasi na yun, Okay. sobrang usong-uso yung Victoria's Secret fashion show. Ayan. Tapos gusto ko mag-fashion show. Yung pinsan ko, yung debut niya, VS themed. Tapos rumampa yung mga girlfriends niya, nakapakpak. Naka-gown. Tapos yung mga angel wings. Sabi ko, gusto ko rin yan gawin with my friends. Gusto ko rin rumampa kami. Alam ko ba yung rampa? Fashion week. Gaya-gaya lang pala. Kabog! Bogs ka doon. I love. As may costume change ako noon. So yung first gown ko, pink na mini dress. Tapos yung second ko, pink na balloon dress naman. Wow. Tapos yung balloon dress sa ilalim, yung may metal talaga. Alam mo, yung may metal, para yung dress mo, poof, ganun talaga. Tapos, noong time na yun, di pa ako marunong mag-smile for pictures. So, ano itsura mo? Akala ko, basta naka-hair and makeup ka, maganda ka na. Kasi hindi pa ako, ikaw model ka nung 18 ka eh, diba? So, marunong ka mag-project. Ako talaga, awkward girl ako. So, naka-hair and makeup ako, pero yung smile ko sa mga Adobe pictures ganito. Happy birthday, Hershey! Nakaganon ako. I don't wanna show my picture kasi hindi pa ako nag-bloom. Parang, kaya yung mga tao, pag bina-birthday greeting ako, tas throwback, hindi ko nare-repost kasi nakaka-bad trip yung mga ganun, mga kunyeta kayo. That does not define me. Oo. Pwede ba, huwag na natin i-normalize yung mga throwback pictures na yan, nakakairita. Can you please stop it? Stop! Live in the now. Live in the now. Can we not? Past is past.
So yun. Ayun, Tapos ang ganda. Yung 18 kasi ako, fashion blogger ako noon. So before mag-TikTok, di ba blog, yung nagsusulat. So yung name ko, The Teenage Queen. Tapos yung hashtag nung debut ko, The Teenage Queen at 18. Tapos hindi ko na malaya na yung username ko pala hindi evergreen. Nung 20 na ako, pinalitan ko na username ko, hindi na ako teenage queen. Oh my gosh. Ang ganda. Gusto ko yung pinag-isipan mo siya na, hindi na ako teenager, so kailangan ko ng palitan. New identity. Perfect. Thank you. Ikaw model ka nung 18 ka, diba? You know na nag-runway ka na talaga. Yes. I love it. Anong mga minamodel mo nun? Part ako ng model search nung time na to. Lynn from Las Vegas, model. Hi, my name is Lynn from Las Vegas, USA. Are you 18 to 21 years old? Do you have good English skills? Of leasing of personality. Yes, ano the star. At memorize mo pa. Of Core course, memory. Mamamatay ako memorize ko si Lynn from Las Vegas. Tsaka paano kung yun yung last words mo? Yes, memorize mo pa. Diba? Yung parang bakit hindi ko na-memorize yung mga formula nung high school ako. Quadratic formula. Diba? Wala. Yun yung formula na memorize ko hanggang ngayon. But anyway, yes, I was a model back then, but yun, wala. Masaya naman siya. Masaya naman. Okay na yun, carry na yun. Anyway. Ibang mundo natin nung 18 tayo. Rumarakit na kasi ako nun, sis. Working girl ka na nun. Working girl na kagad ako nun. So, yung, I love it. Maagang yumaman. Sariling sikap. Hard Hard-working girl. work. Yeah. Not a nepo baby. I'm not a nepo baby. Bebu. I wish I was a nepo bebu. I really wish so. Para mommy, daddy, please give me money. It's not like that though. But it's okay. Anyways. Speaking of 18 kasi, di ba nga si Justin Bieber may kanta, When I was 18, I had my first love. So, nagtanong tayo sa Chicks to Go Chikahan Facebook group, ano ang 18, when I was 18 memories nyo? Shall we start? Okay, Go. do the honors. Sabi ni Chixie, when I was 18, I thought I had life figured out. I had my first boyfriend at 17. But he was a manipulative But he was a manipulative cheater. Patay. But I forgave him every time. I even started to hate myself, thinking something was wrong with me. I didn't want to let him go because he was my first at literally everything, in all aspects. Siya yung first. It was so hard. 3 years later, I ended up cheating too. Patay. Not out of revenge, but strangely, I'm glad I did. Because that's how I met a man with integrity, empathy, and all the traits of a good man. Thank God, karma didn't punish me. It led me to someone better. Anong masasabi natin doon? Parang mixed emotions ako doon. Mixed emotions. Kasi hindi ko alam parang, sino tong, a man with integrity and empathy. Sabi niya, thank God karma didn't punish me. Yet, baka hindi pa. Charot. But anyway, feeling ko lahat tayo pinagdadaanan natin yung mga ganyan, no? Lalo pag teenager ka pa. Feeling mo parang yung first, kasi may pressure na yung first love mo, sana siya na forever. But it doesn't. Not all the time. I'm sure may ibang mga success story na. The very lucky ones. The few ones. The few and like yung mga 1% lang. Diba? Mga unicorns sila. Exactly. Yung mga germs na hindi matanggal-tanggal ng safeguard. Ganon. So, alam mo, 17 years old na ako nung first real love ko. And the joke ako, 13 pala. 13 pala? Hindi, may puppy love ako nung high school. 13. Pero yung first legit boyfriend ko, 17. Pero gago din yun eh. So, feeling ko nga parang it's a common experience. At 17, you meet such a bad person. Parang, I mean, if you think about it, kasi pag mga teenage, syempre wala ka namang alam talaga sa mundo. Marunong lang kayong pareho. Tama. So like, how do you really expect na mag-workout siya ng kung how a mature relationship should work. Yeah. Kung ngayon nga, ilang taon na tayo, girl. 'Di ba? May mga ganong experiences pa tayo. Ano pa kaya yung mga yan na nasa high school pa? Tama.
Or, hindi pala. Mga college naman. College. So, yeah. No, so, thank you. Thanks for that. Thank you, Chixie. Goodbye. Next. Hindi, pero, tama yun na, yun nga, diba, when you have a cheater, manipulative boyfriend, parang you always feel like there's something wrong with you, tas ayaw mo siyang bitawan, but it's good you finally let go. Thank you next. Totoo. Parang buti may ganun siya na nagising din siya sa katotohanan na walang point para magstay pa, lalo kung paulit-ulit namang nag-cheat. Yeah. Okay. So, next. When I was 18, saktong birthday ko. Sakto, fiesta din sa amin. First time ko ipakilala yung ex-BF ko that time. Syempre, madami kaming handa kasi fiesta tapos debut ko. Kaso, hindi siya pwede kumain kasi bawal sa religion nila kumain sa mga fiestahan. Bakit? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maawa. Deserve naman niya. Naka-all caps yung Deserve naman niya di kumain kasi niloko din naman niya ako after 4 years. Anong religion yan para bawal kang kumain sa fiesta? Tsaka ito na naman tayo sa mixed emotions. Hindi ko na naman alam Tsaka buti na lang di siya nakakain kasi masama siya. Oo nga parang okay. Okay, so itong nakakatawa tong pinakilala niya yung boyfriend niya for the first time sa fiesta. Yung cute nun. Ako meron akong isang experience na hindi ko talaga makakalimutan, grabe. Pero hindi ako 18 na to. So, yung ex ko, Chinese kasi siya. Okay. Kailangan kong sabihin yun para maintindihan nyo bakit. May context. Okay. So anyway, parang sinabi niya lang sa akin na samahan mo ako sa birthday ng ko, pamangkin ko. Mind you, nung time na to, platinum blonde ako, girl. Okay. Tapos yung suot ko, hindi siya pang meet the family. Okay? Yung parang iba yung susuotin ko kung alam ko may pupuntahan kaming birthday party. But the way he said it kasi, very casual. Parang, punta lang tayo, ganyan. Ang pucha, pumunta kami sa Gloria Maris, girl. Okay. Yun talaga yung meet the family na restaurant, like Gloria Maris. Hindi ko pa siya na-absorb nung time na to. Akala ko baka kasi yung, alam mo yun, yung sa restaurant lang, yung table lang, ganyan. Okay. So, punta na kami. May mga parang function, mga maliliit na private rooms, ganyan, diba? So, ito na. Again, I didn't know what to expect. Tapos pagpasok namin doon, girl, ang daming tao. Andun yung parang may Filipino side of the family, which is the wife ng brother niya. And then sila, yung Chinese side. Girl, para akong pumasok sa set ng Crazy Rich Asians Alam mo yun? Yung mga parang, alam mo yun, yung naka-Chanel, mga diamante, ganyan. So parang ako, ito pala pupuntahan natin. Sana sinabi mo sa akin, di ba? Sana nagpalit man lang ako or something. So, dinaan sa face value. Yung face ko. Parang yung pag-smile ko sa debut ko. Oo, ganon. Hello? Ni hao ma? Charot. So wo ai ni. Charot. Wo ai ni. That means I love you. I love you lang no? Wala palang alam sabihin. Wo ai ni. Why me? Charot. Why me? Why me? Lord. So yun. So parang gusto kong na lang mag-disperse na lang. Na lang ako. Disappear na lang. Appear, disappear. Bye-bye. So yun. So like ako, ayan, pasok pa rin. So, hello po. Tapos pag upo doon, girl, hindi kasi ako ganun ka-aware sa mga Chinese cuisine. Syempre pang mga basic lang yung sweet entry level lang. Diba? Mga entry level lang yung mga alam ko, diba? Yung mga orange chicken, beef broccoli. Hindi ko nga alam kung authentic Chinese ba yun Tapos yung mga sinaserve nila doon, hindi ko siya maintindihan. Tapos parang ako, okay. Ito pala yun, no? Tapos parang sabi niya, hindi ko busog, no? Hindi, okay lang. Kain na lang tayo mamaya. Kasi legit siya, no? Legit siya. Hindi ko na nga alam kung ano yung mga yun Hindi ko makwento kasi hindi ko alam kung ano yun. Yun lang, natawa lang ako kasi I can relate.
Ikaw yung hindi nakakain. Ako yung hindi nakakain. Hindi dahil bawal sa religion ko, kundi hindi ko kasi alam kung ano kinakain ko. So, ano ba, sa food hindi ka experimental? Like, gusto mo alam mo yung kinakain mo? Experimental naman, pero parang hindi ako prepared. Dapat mentally, hindi ako prepared sa lahat ng nangyari sa akin nung araw na yun. Na-overstimulate ka. Na-overstimulate ako. Kasi may naririnig ka pang styrofoam. Gago. So, yun. Ako naman, yung kwento ko is fiesta. Di ba dinala niya yung ex-boyfriend niya sa fiesta? Nagka-fiesta ka ba nung bata ka? Hindi masyado. Ako, taga Pampanga yung dad ko. So, normal sa amin yung fiesta every year, ganyan. Okay. So, ang cute, this year, nag-fiesta kami sa province ng dad ko sa Macabebe, Pampanga. Dinala ko si Mahal. Okay. Si Mahal, taga Pampanga din. Tapos, naglalakad-lakad kami, fiesta ron, holding hands kami. Sabi ni Mahal, alam mo ba, pangarap ko to. Yung may dala kang magandang girlfriend sa fiesta. Wow! Bogs! Sabi niya kasi, nung bata daw siya, pag may nadadala ka, may napapakilala ka sa family mo, sa fiesta na magandang girlfriend, parang, wow, may dala ka, ganyan. Bragging rights. Bragging rights. Look at my girlfriend. Tapos ang cute kasi, meron dun yung mga game, yung maghuhulog ka ng 10 pesos, tapos mag-roll ka ng dice, ginawa namin yun. Tapos, yung mag-scratch ka. Alam mo, yung mga games pang fiesta, ginawa namin siya. So, ngayon ko lang siya nagawa now that I'm 29. Wow! yung childhood na ganon. Kasi yung may makikita mo sa fiesta, may mga makukulay na chickens. Yung mga yung mga chicks sa school fair ba na binibili? May nabili na akong ganon na blue. Ako din, may pink and green ako na chicks. Yung isa si fuchsia, isa si turquoise. Wow, I wonder why. Charot. Tapos inalagaan ko talaga sa nakatabi ko sila matulog. Anyway. Cute. That's very cute. Next, sabi ni Coco Marwin. Galing ha. Ang witty nun. Coco Marwin. When I was 18, I got the courage to finally release the weight of a one-sided love, or my so-called first love, that lingered in my heart for 4 years. Poetic tong si Coco Marwin. Wattpad writer to. In the aftermath, I sought my worth. Come on. Bobo. Aftermath, English. In the aftermath, I sought my worth in the eyes of others. I explored different kinds of men, mistaking fleeting pleasure as proof of my beauty and value at 18. Along the way, I lost friendships I held for years, including those that spanned 7 since childhood. Through those losses, I realized only I could mend my own wounds. And now, I stand in a new light, still healing yet flourishing. Wow. Magaling magsulat to. Ang ganda nga eh. I met a wonderful man who encountered me at my strongest, most authentic self. I won't say I'm perfect. I'm healed, but I know for a fact that I learned and matured. Ganda. Galing. Ganda. Ang galing. Alam mo, author ata to si Coco Marwin. At saka alam mo na hindi siya ChatGPT kasi maganda yung pagsulat, hindi robotic. At saka may puso, may laman. Oo. Ano masasabi mo sa sinabi ni Coco Marwin? Maganda yung use mo of yung technical writing pala. Hindi, alam mo, totoo to. Kasi at 18, yun yung age na ine-explore natin, identity natin. Tapos it's so easy to think na yung value natin is through men or yung through beauty, through feeling natin ganun. Ang babaw pa. Oo. Yeah, correct. So, ang ganda na-realize niya yung worth niya outside of that. Ikaw, Amen. Amen. Ang ganda. Tsaka totoo yun, yung mistaking fleeting pleasure as proof of my beauty and value. So sa mga young chicksters natin listening now, parang it's important to know your value. It's not defined by other people. You define your value. Correct. Parang nasad din ako ng very light kasi I can relate to that. Na before din may ganun din akong klaseng pattern. Na, I feel like I should, parang to me, being single was a bad thing. Parang kailangan meron akong dinidate, ganyan. Or I'm at least talking to someone. Not naman as boyfriend kagad.
But then I realized na, why? Bakit? Kasi nga, you get yung ego boost na rin siguro or parang validation from guys na hindi naman kasi it does, like you said, it doesn't really define you. Maybe it is like a band-aid solution or maybe it's fun to do or parang i-justify mo na, oh, no, I'm hurt so I'm gonna do this. Na hindi dapat ganon. Maybe we should start reframing that kind of thought, lalo na pag ano tayo, sobrang masyado tayo emotional after a bad relationship. Na it's so hard kasi to heal by yourself eh. You always feel like, mas mapapadali yung healing process ko when I do this or like when I ask someone to help me go through this. Alam mo yun? Yung parang kaya sometimes we end up with situationships na we didn't really want in the first place. But kasi yun yung naging ano mo eh, parang pinaka-escape na pinaka-fastest way to like mend a broken heart. And then now, it's easy for me to say that kasi ngayon na-experience ko what it feels like to actually be single and be comfortable on your own and mend your own broken heart. Where do broken hearts go? Deep. Let's go deep. How deep is your love? Is your love? Parang sa sobrang deep na wala yung tono. Hindi ko na alam. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Pang party pa rin. I get so deep. Mali. Weak yun, sis. Wag na, please. Please, wala kang respeto sa songwriter ng Weak. I get so deep in my knees and lose all control. Iba na yung meaning ng song na yon pag pinalitan mo ng, hindi tayo pwede sumali sa singing bee. I get so blank. I get so deep. Dahil to sa intro mo eh. Sorry. Okay, anyway. Sabi naman ni Chicks Mill, nakakainis yung user. When I was 18, I had my first love. Nag-expect ako na pupuntahan ako nung lalaking bigla ako iniwan para sa babae na mas malapit, na may dalang malaking bouquet ng roses. Ha. Ang gulo mo, Chicks Min. Nakashot ata to eh, daluluam. Bakit di mo tolaran yung writer kanina? Kaya nga eh, ang ganda-ganda na ng composition ng isa, tas ito. Anyway, sinaktan na nga, nag-expect pa ang buang. Pero di naman kasi naging kami. Nag-stop lang siya manligaw kasi magfo-focus daw, capital pa, daw siya sa school. Pero, nagka-girlfriend naman siya after 1 week. Pero, nag-happy birthday naman siya. Tapos, ayun, 7 years na kami ngayon. Wow! Chicks Mill, what a plot twist. Ang gulo mo kausap. Alam mo, ito yung kaibigan na nagkukwento na hindi mo alam saan papunta. Yung parang... Yung it doesn't make sense, but then it makes sense. So, kayo. So, hindi muna, tapos naging kayo. Yung binash-bash niya, tapos naging sila. Parang gusto ko malaman yung timeline nito eh. Nako-confuse ako eh. Kasi, nagka-girlfriend after 1 week, tapos ngayon 7 years. So, naging kabit ka ba? O ano ba? Nag-overlap ba? O ano, nung wala na sila, saka kayo nag-7 years. Kailan nag-start yung 7 years na to? Ang takeaway ko dito is after nga mag-happy birthday, naging sila. So, Chicksters, shoot your shot, mag-happy birthday kayo. Ang daming nangyayari pag nag-happy birthday. Happy birthday! Ang daming, di ba? This happened. This podcast happened because nag-happy birthday ka sa akin. May message ko ng happy birthday na sabi mo, punta ka sa party ko mamaya. Okay! Yan, okay. May naisip akong walang kwentang landitip. Mag-happy birthday ka. Kahit hindi nga birthday, mas maganda pala ata yun. O sa kakatawa, random day. Hey, happy. Ay, sorry, hindi ko birthday. Kailan pa birthday mo? Pasok! Kasi I'm the gift. I'm here.
I'm present. Present. I'm your present. So, yes, at least, diba, it's a conversation starter. Yeah. Oh, diba? Tapos alaman mo pa kung kailan yung actual birthday niya. Nakakatawa. Oh my God, girl, mag-work yun sa akin. Chicksters. It would work. Try nyo nga, I please. swear. I-try nyo sa crush ko, tapos let us know kung may improvement. Diba? Kung may... Tsaka, oo. Ang dami nangyayari pag may birthday. Oo, kasi there's a blowing of the candle, opening of gifts. May nami-meet ka rin sa mga birthday party. Diba? Diba? A friend of a friend. Diba? Happy na birthday mo pa. Birthday mo, pero happy ako. Ganda. Alam mo, guys, yun na yung... So yun, that's a very nice... To our single chicksters and chicksilogs, attend birthday parties, you never know. Totoo. Kasi maganda yun, kasi friend of a friend, so your friend can vouch na maganda yung circle niya. Tsaka, so alam mo diba, yung the people you meet. Exactly. Tsaka, organic. Don't panic, it's organic. Ang pagkakamit. That's the same way with weddings, diba? Pag wedding, Isa pa yan. Totoo. Isa pa yan. Isa pa yan. Gusto mo yung super, ano pala, yun pala yung purpose, no? Pupunta ka sa wedding para ispatan yung mga kapwa mo single dun. Tapos yung magi-games na yung parang, ito na yung mga single. Single games. Nakakatawa. Oh my God. Hindi kasi, nung single pa ako, nag-attend ako ng wedding. Tapos, yung thing is, sa age group natin, ang daming kasal na or in long-term relationships. So, onti lang yung mga singles. Yeah. So, sikat na sikat ako nun. Patok ako sa crowd. Yes. Love it. Ayan, diba? Always. I was so busy. Go. Hello. Booked and busy. Ang Hershey. Network. Hello. Hi. May card pa, no? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Yung groom sabi, ang dami nagtatanong sa akin kung sino ka daw, ganyan. Alam mo, meron akong idea para sa'yo kung magkaka-credit card ka. Ay, credit card. Card. Yung calling card. Hershey yung yung design. Ay, Hershey's chocolate. Hershey's chocolate bar. Hershey Neri. Kala niya candy, tapos... Pwede. Cute. Ito isa pang magaling chickster natin, napakalalim at poetic. Kasi kanina poetic yung mga entries. Sabi nga, diba, deep. How deep is your love? Sabi ni Nins Alamar, when I was 18, my father took me into the city to see a marching band. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Yung bangs niya hanggang dito. Sorry, nakaganan. Okay. Yung totoo. Ito si Iris Lee. Hindi siya best story, but it's a learning experience for me. When I was 18, sinelebrate ko birthday ko with my ex's friends. Huh? Ba't ganun? Bakit hindi nga sinelebrate with her friends? Sinelebrate nga with her ex's friends. That's weird. Okay. Nag-out of town kami with her friends sa La Union and nag-rent kami ng house. Lahat ng food at alak, sagot ko. Pati ang transpo papunta at pabalik. Looking back now, I don't think I was genuinely happy. Hindi ko na feel na it was my birthday. Parang sinagot ko lang yung summer trip nila. What I learned through this experience is celebrate your birthday the way you want to celebrate it. It is your birthday. You have the right to be selfish at least for one day. That's so true. That's so true. Poetic din tong si Iris Lee. Totoo. Alam mo, naiinis ako sa mga ganyang tao. Yung mga pasyadong parang... Mabait. Hindi, yung mga friends na freeloader na parang, kasi birthday mo dapat sagot mo, ganto ganyan. Nagkaroon ako ng ganyang experience actually. Now, looking back, yun pala yung 18th birthday ko. I just realized. Kaya mo nakalimutan kasi traumatic siya. Yeah, kasi hindi ako natuwa. Ano ginawa mo ng 18th? Ang ginawa ko nun pala, naabutan mo ba 7th high? 7th high? Sa BGC? Yeah, I remember now. 7th high pala. Okay. So, I invited some of my high school friends, ganito, ganyan. Tapos, ang arte ko pa noon, naka-white party pa ako. Wow. So, yung sa VIP area. Wow. Yun yung pina-reserve ko. So, siya. Tapos, consumable naman siya, di ba?
So, syempre, may limit lang kung up to, like, sabihin natin, 20. That's it. So, yan, nag-enjoy naman ako, blah, blah, blah. Tapos after nun, sinabi ko naman dun sa manager na pag umabot na dun sa limit, kung ano man yung order nila, sila na yun. Kasi kumbaga, sagot ko na nga, diba, yung drinks and food and everything. Tapos sila, may mga dinagdag pa. So, nung kinukuha na yung bill, parang nag-exceed talaga siya. Oh. And then, sinabi ko, I was firm na, no, ito lang yung babayaran ko. And then the rest, bahala na sila. Hindi sila nag-ambag? So, ngayon, nagpanic sila. Kasi they didn't know what to do. Kasi akala nila na lahat sagot ko. But I stood my ground. I said no. So, sabi ko na, well, figure it out. Kayo nag-order. I don't know why. Kasi meron naman akong prepare for you guys. Why would you order something if you can't afford it in the first place, diba? And for me kasi, it's my birthday. I should be celebrating. I should be happy. I shouldn't be stressing out about like yung mga, kung anumang, wala namang problema, diba? But ang sa akin, bakit ako? Tapos may mga iba pang sinabang +1. Which I didn't mind. It's okay. But then, nung pagdating nga nung bill, sabi ko, no, ito lang yung babayaran ko. So, ang ending, iniwan ko sila. Oh. It was kind of, it was bad. It was bad, but you know. But alam mo, ang galing mo, because at 18, you know your boundaries and you know how to fight for yourself. Yeah, so, kasi parang, tas nainis lang ako na, the way they reacted, which, by the way, I'm not even friends with them anymore. Parang the way they reacted na like, surprised pa sila. Alam naman na nila yun. Hindi naman sila nagalit, but like they were kind of expecting na ako magsasagot nun. But for me kasi, I don't think so. It doesn't work that way. Kasi may binigay na ako eh. Like I said, don't order something if you can't afford it. Or kung wala kang dalang pera, ba't ang lakas ng loob mo mag-order, especially diba? Since meron naman ng ikaw binigay sa kanila. Yeah, yun na nga eh. That's the thing. It's not like wala akong nilagay or anything, or parang I tried my best na to choose yung mga masarap or may enjoy nila and this and that. Parang I was fair enough naman, diba? But nung ginawa nila yon, I was like, sorry, can't help you. You're on your own. Wow. So I left. And that's good. It's good na you know how to walk away at 18. I'm proud of you. Yeah, thanks. So yun pala. Yun yung debut ko. Yun yung lecheng debut ko na nakalimutan ko na ngayon na naalala ko because that's a story nito. Yun nga, parang ang daming pressure no, pag birthday. Alam mo, wag kayo ma-pressure. Dapat do what you want. It's your day. Yeah. At saka sa atin lang naman yan sa kultura natin yung pine-pressure yung celebrant. So others, actually, sila pa nga yung tinitreat diba? That's so true. Or yung parang sila pa yung may gift or parang kahit ambagan, potluck, ganun. Ito nga, dito nga yung pag-birthday mo, ikaw. Libre. Bakit? Birthday ko, diba? Yeah. So, ayun, anyway, napaka-negative naman ng scenario ko. Naalala ko. Ay, go. Ano, go? Natawa lang ako. Nasa taping ako dati. Tapos may isa akong co-actor. Sinurprise namin siya lahat ng happy birthday. Happy birthday to you. Tapos kaya. Tapos nag-blow siya ng cake. Literally, pagka-blow niya ng cake, may lumapit na fan na nanonood. Sabi, pwede po magpa-video greet birthday ng friend ko. Tapos sabi ng co-actor ko, di ba birthday ko? Pwede bang hayaan mo muna ako mag-celebrate ng birthday ko? Totoo naman. Bakit ko iba birthday greeting yung birthday mo? Birthday ko, diba? Alam mo, totoo naman. Natawa ako. Girl, totoo. Ano ba yun? Sabi ko, ikaw naman? Natakot yung fan. Sabi niya, birthday ko kasi. Tigil yun na nga yung birthday greeting na yan. Tapos sabi ko na rin ata to, yung mga nagpapa-birthday greet, tas 1-year-old. Maiintindihan ba ng 1-year-old yung Isisave mo pa tong video na to hanggang lumaki siya, magkaroon siya ng malay?
Hindi ka ba magpapalit ng cellphone? Hindi ka ba di ba mawawala yung video na yan? Anyway. Happy birthday to us, Chicksters. Anyway, so going back to sabi niya, celebrate the way you want to celebrate it. And so, we are gonna celebrate our debut. Debut with you. Yeah! Yes, ang ating mga Chicksters. We're gonna have a blast. This party is gonna be poppin'! Wow! Sobrang excited kami kasi yung last natin na Grand Eyeball was in April on your birthday. Yeah. And then, do you realize our first Grand Eyeball was my birthday in February. The second was your birthday this April. And our third Grand Eyeball is our birthday. Ang galing! Hindi natin yun sinadya. Actually, nga, full circle mo. Wow! Uy, happy birthday to us! Happy birthday. Ang gandang duet nun. Sobrang ganda. Ang ganda. Tapon na natin. Guys, habol pa kayo. We have a few remaining tickets na lang. Just go to Ticket World. And please, come in costume kung kaya nyo kasi meron tayong exciting prizes para sa mga best in costume. Yes. Pero but it's okay. No pressure. Kahit hindi kayo mag-costume, okay lang. Pero yung mga costume, hindi po counted yung mga naka-devil, headband lang ha. Rabbit hat. Ganun. Ang corny. Medyo lagyan natin ng konting effort. Okay? Sobrang nakaka-offend siguro. Kung may tao na they literally just came as they are. Tapos sila pa yung best in costume. Di ako nakaka-costume. Sorry, cut. Again. Di ako nakaka-costume. Okay. Ako naman yung naubo, hoy. Okay. Nagkahawaan na. Okay, go. Okay. Okay. Nakakatawa kapag yung pumunta doon. Okay na yan pag nai-edit. Ang pangit nun. Pwede pa hingi ako ng tissue. May plema pang po siya. Oh my God. Hindi mo nalulunok. Ha? Hindi mo pala nalulunok. Gusto ko yung last. Yeah! Spit cup. Spit or swallow. Ikaw nakakatawa ka ha. Sabi niya, hindi mo pala nilulunok yung plema mo. Girl, bakit? Masarap. Pabalik-balik. Kadiri, but I don't like it. Kadiri, but I like it. Gusto kong nilulunok yung plema ko. Yuck! Ew! Ew, kadiri. I'm never doing that again. Okay, Ew. bye! Bye, See you Chicksters. October 4! Woo! Happy birthday!